Ngayon naman i-explain ko kung paano nag-work yung list. Oo. Dito sa program na 'to, gumawa ako ng menu. Una, dito gumawa ako ng list para sa mga pagkain, ng burger tas yung price niya. Tas dito naman gumamit ako ng loop para i-display lahat ng item na naka-number. Tas next is nagdagdag ako ng mga bagong item gamit yung append tas insert. Tas next naman ayun, tas next naman dito gumamit ako ng remove para matanggal yung price. Ayan, tas etong remove, tinanggal yung gumamit ako ng pop para mawala yung last item. Tas, tas dito naman asserting, gumamit ako ng lambda. Inayos ko siya based sa price. Tas etong reverse para pabaliktad. Ayan, yung loop lang ulit. Dito na naman sa searching update list of menu. User mag-type ng dish. Tas nag-match siya sa menu, ipapakita ko yung index. Tas kapag wala, ito magdi-display user, I mean item not found. Tas ito magka-count siya ng 100 greater. Kung greater than 100 yung dish, hahanapin niya dito. Tas dito naman, nag-merge yung dessert list papunta sa main menu. Ayan, extend, gamit ako ng extend. Tas tas dito nung gumawa ulit ako ng loop. Dito kapag nasa menu siya, idadagdag niya sa order. Pero pag wala, ito magdi-display. Tas, ayan, tas yung order summary, print lahat ng order, tas compute yung total price. Kung wala ngayong order, ayan, no, menu yung lalabas.